Bukod sa Ukraine at Russia, hindi rin natitigil ang giyera sa Gaza at tumitindi naman ang tensyon ng North at South Korea. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad. Napulbos ang mga bahay na ito sa Khan Yunis sa Gaza matapos tamaan ng airstrike ng Israel kaninang umaga. 10 tao ang nasawi, kabilang ang 3 bata. Sa huling tala, higit 36,000 na ang namatay mula nang sumiklab ang gera ng Israel at Hamas noong October 2023, numerong pinoprotesta ng Israel. Hanggang ngayon, hindi pa rin napagkakasunduan ang tuluyang ceasefire o tigil putukan. Pero ayon kay US President Joe Biden, may inilatag ng plano ang Israel. Palalayain daw ang mga natitirang hostage kapalit ang 6 na linggong ceasefire na magbibigay daan sa mga humanitarian aid sa Gaza. Panawagan na lang nila sa Hamas na sang-ayunan din ito. If Hamas fails to fulfill its commitments under the deal, Israel can resume military operations. But Egypt and Qatar have assured me, and they are continuing to work to ensure that Hamas doesn't do that. Samantala, ititigil na ng North Korea ang pagpapadala ng mga lobong may lamang basura papunta sa South Korea. Pero itutuloy raw nila ito kung muling magpapadala ang South Korea ng mga anti-North Korean leaflets sa kanila. Wala pang reaksyon dito ang South Korea, pero una na nilang kinundina ang mga aksyon ng North Korea at tinawag pa itong irrational act of provocation. Sa kabuuan, 15 toneladang basura ang nakolekta ng South Korea mula sa 3,500 lobong ipinadala ng North Korea. Habang sa Sudan, mukhang magtatagal pa ang gera roon matapos tanggihan ng mga sundalo ang panawagang peace talks sa kalabang paramilitary rapid support forces. Libo-libo ang nasawi habang nasa 18 milyon ang apektado ng taggutom dahil sa gera na nag-ugat sa maanumalyang eleksyon. Sa gitna niyan, nanawagan si Pope Francis na itigil ang mga karahasan sa Sudan. Dalangin din ng Santo Papa ang kapayapaan sa Ukraine, Middle East at Myanmar. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.